good afternoon and good evening po sa lahat. Narito po ulit si Kate Extreme Vlogging para po magbigay sa inyo ng babala, lalong-lalo na po sa lahat po ng OFW or Overseas Filipino Worker dito po sa gitnang silangan at sa buong mundo. Ito po ay tunay na pangyayari na dito po nangyayari yan dito sa Dubai at kamakailan lang itago natin sa pangalang Susan ang isang biktima po ng isang modus operandi ng mga sindikato po dito po sa Dubai. At ito po ay nangyari dito po sa Dubai at hindi lang po sa Dubai pati po sa Abu Dhabi at sa iba't ibang lugar po dito sa United Arab Emirates. Kamakailan lang, itago po natin sa pangalang Susan, na siya po ay may tumawag sa kanya at ang sinasabi ay nanalo siya sa Al-Ansari sa kabila ng 53 National Day ng UAE. Doon po at yon at sinabi po sa kanya na siya po ay nanalo ng 200,000 doon po sa Al-Ansari. Okay? So, in-entertain po ng tao, in-entertain po ng ating kasambahay ang tawag at marami pong sinasabi ang nasa loob ng telepono na siya po ay nanalo ng 200,000 at ipapadala sa kanya sa kanyang bangko. So, ngayon po, tinatanong siya kung anong bangko at hinihingi po yung kanyang bank account number at iyon daw po ay i-update sa 7 state ng Dubai, okay? Ng UAE. Okay. So, ito pong kasambahin natin, wala pong nalalaman sa mga ganyan at first time niya po na magkaroon po ng ganyang tawag, kaya po in-entertain niya po ang tawag na ito. Okay. At hindi niya po akalain na siya po ay napunta sa bitag ng mga sindikato. Okay. So, ngayon po, itong Pilipino na kasambahay po na si Susan ay nagbigay po ng kanyang mga detalye sa loob ng kanyang bank account number, ng bank card, at saka po ang CB number niya po na nasa likod. Okay? So, ito po ang binigay niya. Yes, ito po yung bank card. Pagkatapos po, ibinigay din niya po yung kung ano, yung 3 number po na nasa likod ng card. Okay? Ibinigay niya po iyon sa kausap niya sa telepono. Dahil po sinasabi na yun po ay main office ng Al-Ansari mula po sa Abu Dhabi. Okay. Sa kanya pong paniniwala, akala niya talaga nanalo siya ng 200,000 at ipapadala po sa bangko niya, ibinigay niya po yung detalye ng bangko niya. Okay. At hindi niya po akalain na sa pagkakasabi po ng lahing ito, nagpanggap po na siya ay Arabo at ang sinasabi niya po ay Ministry of Interior. Ang Ministry of Interior po ay kapulisan. Okay? So, ayun po. Siya po ay nagsasabi na siya po ay galing sa Ministry of Interior. At ito po, ang tawag na to ay mula sa Abu Dhabi. Pero kung titingnan nyo po mga kabayan kong OFW, yes, ang gamit niya po, dalawa lang po ang telephone company dito sa UAE. Ang Du at ang Etisalat. Okay? Ang gamit na number po ng sindikato na to ay Du. Okay? So wala pong, hindi po siya nag-iisip na ito po ay kalokohan. Okay? So naibigay niya na po ang lahat at yes, at ang sabi po nitong kausap niya ay i-update po ang kanyang bank account, yes, sa 7 state ng UAE. So, naniwala naman po ang ating kasambahay at yun nga po na ibigay niya yung CB number niya at hindi niya akalain po bawat labas po ng OTP ay ibinibigay niya po doon sa kausap niya sa loob ng telepono. Okay? Hanggang sa kahuli-hulihan po na pinangakuan siya, bibigyan siya ng 10 years, golden visa, at bla bla bla, naniwala naman po itong ating kasambahay. Okay? So ngayon po, namukat-mukat siya at nagising po siya sa katotohanan, sa hulihan, na nasaid na po ang pera niya sa loob ng bangko niya. Okay? Natangay po yung 3,000 dirham na nasa loob po ng kanyang bangko. Okay? Ngayon, sa huli po, hinihingan siya ng taxes. Okay? Hinihingan po siya ng taxes na 1,400 dirhams. At kailangan daw po i-deposito ngayon din, agad-agad.
Okay. So ngayon po, nagdahilan siya na wala po siyang pera, bla bla bla, at sinabi niya po na yun lang ang pera niya sa bangko. Okay. So, sa makatuwid, itong tao na nasa loob ng telepono ay sindikato. Okay? Hindi nyo po malalaman na sindikato dahil po sa simula sa pagtawag po ay dire-diretso siyang masalita. Okay? Para na rin po kayong na-hypnotismo dahil lahat po ng hinihingi niya ay binibigay nyo. Okay? So, mag-ingat po tayo mga OFW. Sa loob po ng United Arab Emirates ay marami po ditong game na kung saan po nananalo talaga ang mga kababayan natin. Okay? Sa paghahangad ng tayo po ay makaluwag-luwag sa pamumuhay natin. Yes, at dito po tayo nasadlak sa panloloko ng sindikato na to. Alam natin na hinahanap yan ng gobyerno. Yan. Yes, hinahunting yan dito sa loob ng Dubai. Okay? Dahil nga po, malawak ang sindikato na to, hindi po nila makita. Okay? So, meron din po akong napag-alaman na isa po nating ka-YouTuber na mula po sa Abu Dhabi ay natangayan din po at naloko po na sindikatong ito. Okay? So, sabi nga niya, para siyang na-hypnotismo dahil lahat po ng kailangang detalye ay ibinigay niya doon sa kausap niya. At pinag-deposit pa siya sa Al-Ansari. Okay. Sa mga kababayan kong Pilipino dito sa gitnang silangan at sa ibang bansa, wag po kayong maniniwala na kayo po ay nanalo sa isang games or sa isang loto or sa isang katulad po ng mga yung katulad po ng ideal that is real. Okay? Tunay yan. Yan po ay merong lisensya dito sa Dubai. Yes. Yung masus, tunay yan. Okay? So, wag po kayong papatol. Okay? Kung hindi nyo po kilala ang number, wag nyo na lang sagutin. Okay? Wag nyo pong sasagutin kung may tumawag sa inyo sa telepono ninyo, wag nyo pong sasagutin. Okay? Dahil po ito ay kalakip po nito mga sindikato nito ay ang mga itim po. Okay? Ang bansang mga maraming itim. Alam nyo na yon. Ayoko pong sabihin dito po sa ating live na itong bansa na to ang may kagagawan nito. Okay? So, sa salitang English po ay ito ay mga scammers. Okay? Ito po ay grupo ng mga scammers. Marami yung mga scammers na nahuli sa Malaysia. Yes. Marami yung mga nahuli sa Thailand. Yes. Ito po ay mga scammer. At ang gumagawa po nito ay mga taong itim. Ibig sabihin ay nandoon po sa bansang Africa. Okay? So, babala lang po sa lahat po ng Pilipino na nagpapakahirap na magtrabaho po sa ibang bansa. Lalong-lalo na po ang ating mga kasambahay na araw-gabi po nagtatrabaho at hindi na po iniinda ang pagod para lang po sa ating katapusan ng buwan ay sasahod po tayo at may papadala po natin sa ating mga minamahal, nagkaroon pa po ng ganitong pangyayari. Okay? Malapit ng Kapaskuhan at ganito pa rin po ang pangyayari. Okay? So, marami po sa ating mga kababayan na naghahangad na mapabuti ang ating buhay at mapaluwag ang ating buhay. Kaya po, isa po ako, si K-Tex Ring Vlogging, nagtataya po ako dyan. Okay? Who knows, manalo tayo at makakaluwag-luwag na rin tayo. Correct? So, kung ako sa mga OFW, wala na po kayong gagawin kundi i-save nyo na lang ang pera nyo sa bangko nyo at wag nyo pong i-share ang detalye ninyo sa mga kausap nyo sa telepono. Lalong-lalo na sasabihin nila sila po ay Ministry of Interior. Yun po ay kapulisan. Okay, pag mayroong nag-text sa'yo ng about police department, kasi po ang police department, hindi po yan nagtitext kung wala po kayong problema sa police. Okay? Nagtitext po ang police kung meron po kayong ginawa sa gobyerno o sa kalsada o kahit sa aksidente, yan po ay nagtitext sa inyong telepono. Okay? Wag po kayong maniniwala na kayo po ay nanalo, na hindi naman po kayo nagtaya, hindi naman po kayo nagpadala dun sa isang stock exchange na yon. Yes. At ang modus operandi nila ngayon ay ang Al-Ansari po. Okay? Nakakahiya na ginagamit po nila ang Al-Ansari para po makakulimbat sila ng pera sa inyo. Ayan.
So ayan po, para po sa mga Pilipinong na nasa buong mundo, ito po si Kate Extreme Vlogging para lang po magbigay ng babala dahil po marami at naglipa na po ang mga scammer dito po sa United Arab Emirates. Ayan. Kumbaga, sasabihin na lang natin na pera lang yan. No, it's not that. Pinaghirapan mo ang perang yan. Kaya lang wala po tayong magawa. Kahit po idulog nyo yan sa kapulisan, wala po kayong makikita dahil po magaling yan magtago. Magaling po yan gumawa ng krimen. Okay? O para po sa lahat po ng OFW at sa lahat po ng hindi OFW ay mag-ingat po. Huwag po tayo mag-entertain sa telepono ng kahit ano. Sa panahon ngayon po, ang mga tao, mas marami ang masama kaysa mabuti. Ayan. Maraming salamat po sa lahat at maligayang Pasko sa lahat po ng OFW at sa lahat po ng Pilipino sa buong mundo. Ito po si Kate Extreme Vlogging, nag-uulat po sa inyo.